Tatlong Magin cyclocomputers, iba-ibang features, iba-ibang capabilities, at syempre, iba-ibang presyo. Ano ba ang para sa needs mo? At ano ang swak sa budget mo? So we have here 3 colored cyclocomputers ng Magin, ang C506SE, C506 at ang bigger brother nila na C606. So, tatalakayin natin ang difference at pagkakaparehas ng bawat isa to help you decide kung ano bang pipiliin mo or kung mag-a-upgrade ka ba ng alinman sa tatlong cyclocomputers. Itatakil na rin natin yung pinakabagong feature ni Magin, ang Climb Pro. Favorite feature ko ngayon yan. So lahat ba ng cyclo na ito ay merong Climb Pro? Malalaman nyo yan mamaya. Anyway, may mga hiwalay na video itong bawat isa. Ililink ko yan sa description, kumbaga deep dive ng bawat isa, so pwede mong panoorin yun after this video. Simulan natin yung comparison syempre sa palagi mong nakikita, yung itsura. Lahat ng tatlong cyclo ay gawa sa plastic material. Good plastic naman yan. Pare-parehas naman silang Garmin mount, Type-C na rin lahat ng charging port. Sa size, kitang-kita naman na itong si C606 ay medyo may kalakihan na kung ikukumpara mo sa dalawa, yung C506 at yung C506SE, malaki yung difference. Ang dimension ng C606 ay 97 by 57 by 17.6 mm at yung C506 at yung C506SE naman 78 by 48 by 17.5 mm. So tama ang narinig mo, iisa lang ang dimension nitong 506 at 506SE. Talagang magkasing laki lang sila. Same chassis yung dalawa. So dahil malaki nga yung 606 sa dalawa, mas mabigat ito na may 105 grams kumpara sa 76 grams nung dalawa. So in terms of weight, ano ba yung mas prefer mo? Yung magaan ba? O yung mas mabigat ng konti? So simulan mo na maglistahan ng mga i-check mong box sa mga needs mo. So pagdating sa itsura, fairly similar naman yung tatlo. The bigger brother, purong black lang siya. Unlike nung dalawa na kahit similar yung sizes malalaman mo na kung ano yung SE at non-SE. Yung SE, may pagkaputi yung gilid. Then yung non-SE or yung 506 ay dark gray naman yung accent niya. So dun pa lang, pag nakita mo, alam mo na yung gamit ng tropa mo. And then, yung mga others like logo and stuff, pare-pares naman. Lahat sila may 3 buttons, though yung SE may ibang function ng mga buttons kumpara sa 606 at 506. Gawa ng ito ang pinakamura sa tatlo, so syempre may features na matatanggal dyan. At yun ang pagiging touchscreen. Yes, hindi touchscreen ang 506 SE, unlike nung dalawa. So, ang pag-navigate mo sa GUI ng 506 SE ay through the buttons lamang. So, medyo matagal pag pupuntahan mo yung sa ilalim ng menu. Some people like that, na buttons lang ang meron at walang touch. Pero sa panahon natin ngayon ng smartphones and gadgets, medyo advantageous na yung touchscreen sa 606 at 506 kasi mas madaling mag-navigate sa mga menus pag ganun. Ako personally prefer ko na yung may touchscreen. Ang napansin ko lang sa dalawa ay mas responsive yung touchscreen ng 506 kaysa sa 606. Nung una akala ko hydrophobic coating lang nung screen ng 606 pero kasi yung 506 meron din nung hydrophobic coating. Pero mas responsive talaga yung touchscreen nito. Pero pwedeng unit ko lang din naman. Early unit kasi itong 606 ko. Usable naman siya para sa akin. Napansin ko lang talaga na mas responsive yung touchscreen ng 506 kumpara sa 606. Pero yung specific na units lang na nasa akin. Hindi ko sure yung ibang 606 sa market. At yung 506 SE, kahit anong touch ko, hindi nagre-respond. Malamang kasi hindi naman touchscreen yan. Ang mga screen nila ay 2.8 inch yung 606 at 2.4 naman yung 506 at yung 506 SE. Yung peak brightness ng mga screen sa tatlo, parang pinakamaliwanag yung 506 SE. Then next yung 506 at last naman yung 606. Pero usable lahat yan sa mga senaryo na maliwanag. At dahil nga malaki ang screen ni 606 kumpara sa dalawa, it will draw more energy sa battery. Pero dahil malaki nga siya, mas malaki din yung battery na nilagay nila to compensate. Based sa testing nila, halos pare-parehas yung battery life rating ng tatlo. Pero ang napansin ko mas malakas talagang kumonsumo ng battery yung 606. Hindi mo lang mapatayan at the end of a long ride. Sigurado, yung tirang bat niyan, ubos yun. Yung dalawang maliit, mas makunat. IPX7 lahat ng units, so kahit anong ulan pa yan, kayang-kaya nilang tatlo yan. Connectivity, lahat supported ang Bluetooth 5.0 at ANT Plus and Wi-Fi. Meaning kahit anong sensor pa yan like itong HO3 heart rate monitor ng Magin, itong PES P505 base power meter na meron ako,
Kahit radars, gagana yan. At kahit ano pang sensor yan, kahit ibang brand, basta BLE and ANT Plus ang protocols, gagana yan dito sa tatlong Cyclo. Ang difference lang yung Wi-Fi ng 506 SE. Sa phone ka lang pwedeng mag-connect, unlike ng 606 and 506 na kahit sa mismong Cyclo pwede. Gawa ng touchscreen kasi, kaya pwede ka mag-type ng password. Hindi kaya yan ng 506 SE. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Yung tatlo supports 108 data items in 14 categories, so pare-pare sila. Kaya din nilang maglagay ng up to 10 pages, pero ako nakasetup lang ng tatlo kasi yun lang naman ang need ko. About sa riding modes, yung SE isa lang ang riding mode. Yung 606 and 506 pwede kang gumawa ng up to 12 riding modes, may default na 2 at 10 doon sa 12 ay customizable. Supported GPS satellites ng tatlo ay Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS. Storage ng 606 and 506, 4 gigs. Yung 506 SE, 100 hours. Though, hindi ko alam kung paano mo isusukat yan travel kilometers into hours. Pero hindi naman issue yan kasi pag napuno mo, pwede ka namang magbura. Yung mga auto pause, auto lap, auto brightness adjustment, auto shutdown, auto screen off, kaya ng lahat ng tatlo yan. Pero sa 506 SE yung iba doon, sa app mo lang matuturn off and on. Medyo limited ka sa galawan pagdating sa 506 SE. May mga times kasi na gusto mong patayin yung mga functions during the ride. So, pag naka 506 SE ka, kailangan mo pang bunutin yung phone mo to do that. Unlike ng 606 and 506, kahit sa mismong Cyclo magagawa mo yon. Another advantage ng 606 at 506 kumpara sa SE, yung SE walang smart notifications. Ito yung pag may tawag ka or may text, makikita mo sa Cyclo magno-notify. Smart Assistant wala din sa SE, pero yung 606, 506 meron ito. Yung mga automatic headlights, heart rate exceeded, back home reminder, at kung ano-ano pa. So far, halos parehas yung 506 at 606. Yung 506 SE medyo napag-iwanan sa features, pero ganun talaga, you get what you paid for. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So let's continue. Sa pinakabagong firmware update ni Majin, may mga useful na nadagdag na features, pero ang nag-benefit talaga dito ay si 606 at si 506. Kawawa naman si 506 SE. Pero tignan na natin itong mga features na ito. Una, Sprint Dashboard. More of design lang ito sa page ng Cyclo. So para magkaroon ka niyan, kailangan mong i-add siya sa mga pages ng riding profiles mo. So punta ka lang sa riding mode na gusto mo i-edit, then punta ka sa setting, tapos add ka ng page. Then sa taas may custom dashboard at makikita mo na yung sprint dashboard. I-select mo lang yon at i-click complete, meron ka na nung sprint dashboard sa Cyclo mo. So kung gusto mo yung look na parang may car head-up display ka, meron yan sa new firmware update. Sinubukan ko ito kung meron siya sa 506 SE. Syempre, wala. Yung next natin ay yung virtual power. So parang meron kang power meter pero ang ginagamit niyang data gathering device ay yung heart rate monitor mo. So kung may heart rate monitor ka or may sports watch ka na nakakonect sa Cyclo, magagamit mo yung feature na yan. Pero syempre, hindi yan sync accurate ng totoong power meter. Iba pa rin yun. So kung gusto mo ng mas accurate, bumili ka ng PES P505 base power meter. Isa yan sa pinakamurang road cranks na may kasama ng power meter. Ililink ko yan sa description. Pero kung hindi mo afford ang totoong power meter, pwede nang pagtiyagaan itong virtual power feature. Next new feature ay yung connection sa electronic shifting. Kung iisipin mo, parang matagal na yung feature na yan. Oo, matagal na yan at lahat ng mga Cyclo kaya naman talagang kumunik sa mga electronic group sets. Pero noon, ang nakikita lang ay yung battery ng front and rear derailleur at yung gear position. Ngayon, dinidisplay na rin yung battery ng left and right, shifter levers, and tooth ratio. And then, sa mga Di2, pwede mo na daw i-customize yung button function via D-Fly. At pwede mo daw gamitin yun pang switch ng page ng Cyclo computer mo. At may iba pang features na kayang gawin kaso hindi natin na matetest gawa ng wala naman tayong electronic shifter system. At least, alam nyo na may mga features na ganyan na nadagdag. Next feature natin ay yung training course from Training Peaks. Kung meron kang Training Peaks account, pwede kang mag-import
ng mga training course galing doon. Pwede mo nang i-run yung course sa outdoor riding or indoor riding. Punta naman tayo sa navigation. Lahat ng Cyclo 606, 506 at 506 SE pwede mag-upload ng GPX papunta sa Cyclo for navigation. Yung tatlong Cyclo, lahat yan may navigation. Pero syempre, dahil mura itong 506 SE, yung mismong route lang talaga ang makikita mo. Though, meron din naman siyang remap or reroute feature tulad ng 606 and 506. Basta connected yung Cyclo sa phone mo at naka-on yung data. Lahat sila may on-screen turn-by-turn navigation at pwede mo i-customize as classic mode at simplified mode, which I prefer. Another part ng firmware update, yung tatlong Cyclo sa navigation, pwede kang magpalit ng route in the middle of the ride nang hindi nag-i-end ng ride. Pwede mong piliin yung mga current routes na nakalagay sa Cyclo computer mo. Ito yung best use. Or, sa app, pwede kang mag-search sa quick navigation at i-sync sa Cyclo. Though, hindi pa optimize yung quick search sa app dito sa Pilipinas, so parang walang silbi sa ngayon yung quick navigation sa atin. Pero yung mga yan, pwede mong gawin yan in the middle of the ride. Lahat din sila kayang mag-off course alert, so pag nawala ka sa main route mo, lalabas yung red line to tell you na off course ka. At sabi ko nga kanina, nagre-reroute yan pag nakakonect sa phone mo yung Cyclo at naka-on yung data. Pero dapat connected din yung Cyclo dun sa app mismo. At ito yung pinakamatindi na about sa navigation. Part din to ng bagong firmware update ni Majin. Ito ang Climb Pro. So, ano ba itong Climb Pro? It's a climb planning feature that allows you to see yung mga upcoming climbs or ahon. Ang benefit nun ay para mas matansya mo yung energy na gagamitin mo depende sa slope ng mga ahon sa specific climb na yon. So, to engage this, kailangan mong pumunta sa setting at sa bandang baba ng menu, makikita mo na yung Climb Pro at i-on mo lang. So, paano ito lalabas sa Cyclo during the ride? You need to create a route sa OneLoveFit app. So ito yung pinaka-app na ginagamit ng Majin. Pag gumawa ka ng route sa OneLoveFit, automatic na yan magpipin ng climb data sa map na ginawa mo. Pero may certain threshold lang. So kung basic ahon lang yan at hindi naman kahabaan, hindi niya ipipin as climb yun. Hindi ko alam kung anong pamantayan nila or yung threshold pag nagpipin sila ng climb data. Pero yung mga climb naman na nandun sa route na ginawa ko, nadedetect naman niya. At makikita nyo naman sa app yan pag may ganitong icon. So sa ginawa kong route, may dalawa. So depende sa ginawa mong route kung ilan yung climbs. At pag inimport mo na yung map na yan sa Cyclo, makikita rin sa Cyclo kung ilang malaking climbs ang meron ka sa routes mo. Basta makadetect ng Climb Pro data yung Cyclo sa routes na ginawa mo, magkakaroon niya ng dedicated page para sa Climb Pro. Automatic na yon. So habang nagre-ride ka, makikita mo sa page na yun yung mga climbs na paparating. Kahit nasa map page ka at dumating ka na sa mismong lugar kung nasaan yung climb or ahon, automatic na lalabas yung Climb Pro page. So makikita mo dyan yung elapsed time, distance remain, yung ascent, or yung total elevation na nagawa mo sa specific climb na yan. Meron din yung graph ng mismong climb. So visualization yan kung ano yung magiging ahon base sa kulay. Yung green, yan yung medyo flat. Then yung red, yan yung pinakamatari. Then yung ibang kulay in between. Then sa baba, yung elevation tapos yung speed mo. So nakadisplay lahat yan habang inaahon mo yung climb na yan. Pagtapos ng climb, automatic na mawawala yan. So itong Climb Pro feature, available ba ito sa lahat ng Cyclo? Hindi. Unfortunately, sa C606 lang ito meron at wala ito sa 506 at 506 SE. So, may chance ba na ilalagay nila ito sa smaller brother nila na C506? Huwag ka nang umasa. Malaki yung chance na hindi nila ilalagay yan. Para, kung gusto mo yung feature na yan, bibilin mo yung C606. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So sana nakatulong itong video na ito kung anong pipiliin mo dyan. Yung C606 ba na may mas malaking screen, may ilang lamang na features na wala sa dalawa tulad ng Climb Pro, or magsisettle ka sa mas maliit na version ni C606 na C506. Halos same yung features, touchscreen din, though maliit ang screen. Pero mas magaan. Wala yung ibang features na Climb Pro na very useful lalo na sa mga long rides. Pero kung hindi mo naman need yung feature na yon, okay din itong si C506. At kung super basic ka lang na siklista at hindi mo naman kailangan ng mga birds and whistle ng C606 at 506, available din itong C506 SE.
Same size ng 506, hindi nga lang touchscreen, pero super capable pa rin na cyclocomputer na colored at may navigation. So I will put the links in the description ng mga items. So given yung C606 ang pinakamahal at sunod yung C506, then yung pinakamura yung C506 SE. To know the exact price of the units, go to the description. Click the link at makikita nyo yung updated prices ng mga produkto. Ililink ko na rin yung mga ibang items ng Majin like heart rate monitor, yung road cranks na may power meter, yung PES P505 base power meter, at yung out front cyclo mount. So nandyan lang yan if you want to avail those products. At nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. At ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike mo babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!